Yung grandfather ko kasi is a bandmaster sa mga university sa Davao. So, in order for them to save money na libre ka sa scholar, kailangan nasa banda ka. So, lahat nagbanda. Tapos, sa mga anak, kailangan nasa banda din. Ganon. Blessed enough na yung aking parents nakita yung gift ko sa music. So, dinevelop nila. 1 year and 8 months ako formally sa drums na nakita na nakaka-rhythm na. And then at the early age of 2, may piyesa na. Then, 4 years old, pumunta po kami, 4 years old na dito kami sa Manila, 1979. Nagtrabaho na ako sa Pistang Pilipino, the biggest commercial place sa Manila noon. Then, at the early age of 12, 13, nasa show band na ako noon. So, with Jay Durias, nakasama ko na sina Jay Durias. No? So, ganun kaaga. Buong buhay. Oh. So, yun. Then, 16 years old, nakapasok ako ng session dito sa music scene sa Manila. Yan. Until now, ganun pa rin ang trabaho natin. Siyempre, iba yung teacher na actively ginagawa yung kanyang tinuturo. Iba pa rin yun. Kasi, syempre, meron kang hands-on and then, na-experience mo yung gusto mong ituro. So, para sa akin, fulfilling siya. Pareho siyang fulfilling. Again, nakita ko kasi in my own experience na mag-start yan as a musician. Kunyari, ikaw, as an individual, magkaroon ka ng isang banda, siguro sabihin na natin, school band, barkada band, dun mag-uumpisa yan. So, yun yung level ng iyong playing. Next, if you want to get serious, na marunong ka na magbasa ng nota, marunong ka na magsulat ng mga notes, after doing bands and show bands, yung next level mo is to do session. So, fulfilling din yun. Parehong maganda rin yun. Then, after that, pag ginagawa mo yung session, the next level for me is arranging, which I did also, arranging and producing, ganon. Then after that, turo. You impart what you've learned. Kung ano yung mga experiences mo, isa-share mo na. Yun yung pinakamataas for me. Pag dumating ka na sa level na nagtuturo ka. Pero rewarding din na minsan nakakapag-shows ka or meron ka pa rin projects. Kaya parehong rewarding sa akin yun. Masaya actually magturo. Masaya. Lalong-lalo na sa mga students na gusto talaga matuto. Napakasaya. Maraming kalog na estudyante pag lalo na nagugustuhan nila. Actually, working progress pa rin ako sa gusto kong ma-achieve, di ba? Pero achievement ko ito si MadP kasi hindi ko naisip itong Michael Alba Drum Program na lumaki, and sa mga students nagiging students ko na ngayon na nagtuturo na din. So actually discipleship, no? So kung ano yung na-impart mo at makikilala mo rin ang mga students na sino yung gustong i-impart din yun eh. So ang akin, ang achievement ko is itong drum program na ginawa ko. I'm so proud of this kasi it's very effective in a lot of ways. Hindi lang naman sa pagtugtog, pero as an individual who knows and understands notes, nagiging literate sila sa music, and also who can share and who can teach yung mga mas bata sa kanila. Yun. Tapos nag-expand pa siya sa buong Pilipinas, di ba? And may foreigners na rin ako na estudyante, kaya eto magandang nangyari kasi consistent pa rin siya ngayon. Masayang question yan. Kasi it all started when actually I give the credit to inaanak ko na sila ngayon actually. Boyfriend girlfriend pa lang sila during that time, si Nico Pineda and Ristal Bautista. Si Ristal ang student ko lang dati, no?
Tapos, nagwa one-on-one kami. Then, eventually, yung boyfriend pa lang niya, yung drummer din, si Nico. So, gusto nilang mag-aral. Pero sabi ko, based sa naging experience ko kasi sa LA Music Academy, may tendency ang tao na ma-bore pag one-on-one. Walang masyadong challenges. So, I discovered sa kanilang method na class, no, nasa klase. Ang maganda doon is nakukuha mo yung strength ng mga kasama mo kung ano man yon, speed man, power, endurance, sight reading man, or groove-oriented man, yun, nakukuha mo yon. Tapos yung mga weaknesses nila or weaknesses mo, may iwasan mo eventually kasi nare-realize mo yun sa mga kasama mo. So, going back to the history is nagkaroon ako ng invitation from JB Music to do a workshop clinic sa Techno Hub. So this was August 2010. Tapos in-approach ako nung magshota, "Sir, kailan po kayo tuturo ulit?" Kasi nag-stop ako for 2 years eh. Sabi ko, nahihirapan ako pag one-on-one eh kasi hindi ko nakikita yung masyadong interest ng ibang estudyante. Ngayon, sige, gawin natin. I-announce ko mamaya sa clinic kung may interesadong 5 na drummers, sige, gagawa ko ng program for you. So, true enough, before the clinic ends, nag-announce ako kung sino yung interesado, sige, may program ako na gagawin for that. Nag-raise ng hands, nakumpleto ka agad yung 5 slots. So, madalian yung pagkagawa ko ng program noon, pero na-structuralize ko dahil binalikan ko yung curriculum nung lama. So, kinuha ko yung kanilang idea na ganito ang structures and everything and system. Tapos, gumawa ako ng way na para maging mas lalong maintindihan ng mga Filipinos yung curriculum. Tapos, hindi masyadong mahirap. Pero, mag-start ka sa foundation, basic, and then pa-challenge ng pa-challenge. Yun. So, basically, 2010, August, doon nag-umpisa. Then, after the batch 1, nag-try lang akong i-post sa Facebook. Diba? So, nung pinost ko, nabuo ka agad yung batch 2, and so on, hanggang sa naging batch. Ngayon, batch 46. May incoming batch 47. Ngayon, ginawa kong 5 modules yung drum program. Okay? So, sa ngayon, nasa module 3 ang mga estudyante ko pa lang. Wala pang nakaka-module 4. So, they're preparing for that. So, hopefully, soon, makaka-module 4 na sila. Masaya itong kids kasi, ang ginawa ko, maraming nag-inquire sa akin na parents na they want their kids nga, ganito. During summer lang naman, sila pwede dahil walang school, no? Dahil hindi ko nakaya ang schedule, ang ginawa ko, nag-train ako ng 2 magaling din na teachers. They have 7-8 years of experience with kids, teaching kids na sa drums, no? Si Warner Montezon and then si Jonathan Thailand. They're really good friends of mine. Sila din ang nakatapos ng module 1, 2, and 3. Silang 2. Then they know my curriculum very well. Tapos I was very interested na i-train din sila. So sabi ko, sige, why not open a drum program? Tapos kayo na magturo. Pero ite-train ko sila. So nagkaroon ng process na may training sila sa akin. So about teaching, meron na sila. Pero yung curriculum o ano yung mga songs na ibibigay mo sa kids, ano yung process, ano yung note reading nila, paano natin gagawin. So kailangan may note reading pa rin as early as 3 years old kung makikita mo. Live drums, hindi mo mapapalitan ng synthesizers or electronics and whatever. Hahanapin mo yung rawness of feel, yung touch ng live drums kasi iba pa rin yun. Ibang-iba pa rin. Masyadong masarap yung taste ng live drums. Ako, hindi ako nababother or hindi ako nagwo-worry kung nagsumisikat ang electronics. Kasi there are musicians, there are singers who really knows the difference of a live drummer and
a sequence one or yung synthesized na drums, no? It can help, pero iba pa rin ang taste ng real sound. So, maraming artists, lalo-lalo na yung mga true artists, alam nila ang difference ng talagang live drums, drummer na ano. Kasi, it interacts. Music naman talaga is an art. So, you're doing art on the spot. So, pag tumugtog ka. So, para magkaroon ng magandang colors or whatever angle it is. So, you interact. Kung humina yung kabanda mo, hihina ka rin. Kung kailangan ilakas, kailangan mag-guide mo silang ilakas. Kung kailangan mag-feels ka before the section para mag-guide mo sila, you have to do that. And then, kung ano yung crowd, kung ano yung kailangan ng crowd, you have to perform. Diba? So, nakakita ka na ba ng major artist sa West, sa US, di ba? Sa Western music, major artist, sabi mo na Michael Jackson, walang drummer. Pero ang dami niyang electronica, loops, and ever. Diba? Pero may drummer talaga. Kasi iba pa rin ang energy pag may drums. Yun. Oo, kasi alam mo, I never thought na magkakaroon ako ng mas bata pa ng mga estudyante. Like, nag-start yun sa batch 15. Meron ako naging 11-year-old na batch. Wow! Okay. Tapos, recently, batch 45. Merong 11-year-old ako uli na taga Pampanga. And I was so blessed with this kid kasi meron siyang condition. Pero, kasi ang kanila is they can focus in one area, right? And sa drums, believe me, man, ang galing nito. Ang galing ng bata. Kasi kung ano yung ide-demo ko, right away, boom, makukuha niya. Ganon ka-gifted yung bata when it comes to drumming. Doon siya nakafocus, drumming. Pero nakakatuwa kasi when we play, when we have a class, talagang nakafocus siya. Ang bilis makaintindi. Magugulat ka kasi yung kabatch niya, minsan nagugulat sa kanya na siya lang nakakakuha ng tama. I think hanggat may drummer, tuloy-tuloy ito. Nandito lang naman to hanggat buhay ako. I felt the need sa ako kasi nanggaling ako sa hirap at nanggaling talaga din ako sa sitwasyon na I was looking for somebody who can really guide me as a drummer. Naghanap ako noon at wala akong nakita. Wala akong nakita na complete sentence siya kaagad in one sitting. So, yun yung nakuha ko na idea from LA Music Academy na from my experiences also. So, lahat yun na ano ko na na structuralize ko rin in a curriculum na very effective for Filipino drummers. So, I hope na tuloy-tuloy siya. Sabi mo nga, hanggang kailan. So, I hope tuloy-tuloy siya. Kasi everything now is in the web. Everything now is in YouTube. So, para sa kanila, YouTube, sifrain mo sa YouTube, gayahin mo sa YouTube, sa Facebook, that's enough, di ba? Natutugtog ko na siya, di ba? Di kagaya dati, wala kaming means of research, kundi cassette tapes, di ba? Betamax, so VHS, di ba? Cassette tapes talaga, wala pang CD noon. So, we're hungry to learn as fast as we can actually. Wala kami mapagtanungan masyado. Ngayon, ang dami ng musicians na mapapagtanungan. Pero, a drummer or a musician that has a true passion will go for something na very solid, concrete, diba? Na yung tamang foundation, tapos tamang guidance, tapos tamang process at sistema. Yun, hahanapin nila yun. Hindi sila makokontento sa YouTube, tapos sisifrain, okay na yun. YouTube. Mga kabataan ngayon, sobrang swerte. Dahil isang pindot lang sa internet, makikita na nila yung gusto nilang ma-research, di ba? When it comes to playing. Taurine?
Alright. Elephant. Hindi naman kasi sa bass drum yun, ano? You know, Peter Erskine is very famous. He's with Jaco Pastorius. Sabi niya, sir, magugulat ka. Kami, in one day, nakakabenta kami ng 200 plus drum set. Ha? Saan galing lahat yung 200 in one day? Pat na to siguro ilalagay ko. Yan ang ilalagay ko sa puwet.